Ano nga ba ang pinagmulan ng Filipino time? Kumusta at welcome sa Wayback Wednesday kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Ako si Loy Ocasio at tara, pag-usapan natin ang pinagmulan ng Filipino time. Marami ng theories na umusbong patungkol sa pinagmulan ng Filipino time. Sabi ng ilang meteorologist, baka raw dahil sa tropical climate natin. Wala kasi tayong variety of seasons kaya hindi tayo masyadong time conscious katulad ng mga western counterparts natin. Dagdag pa nila na ang maaring init at humidity nagdudulot ng pagka-lethargic o kampante na nauuwi sa procrastination o manya na habit, na kilala rin bilang Filipino time. Hindi lang yan, may teorya pa na galing naman kay Professor Augusto de Viana ng UST Department of History na ayon sa kanya, nagsiimula ito noong Spanish colonial period. Ang mga high-ranking Spanish officials raw ay proud na late dumating sa mga importanteng occasions. Para sa kanila, ang fashionable tardiness ay status symbol na nagpapakitang mahalaga sila. Para mapatatag ang teoryang ito, ay na-mention pa nga ni Dr. Jose Rizal ang ganitong behavior sa kanyang mga nobela. Sa Noli Me Tangere ay makikita sa Kabanata 27 na pinamagatang Pagtatakip Silim, may isang karakter na nagsasabing, si Linares ay hindi pa dumarating sapagkat bilang isang mahalagang tao, kailangan niyang dumating ng mas huli kaysa sa iba. May mga tao na natutuwa na sa bawat oras ng pagkakaantala dahil hindi pa sila dumarating. Nagiging mas mahalaga sila. At sa El Filibusterismo, Kabanata 20, may pamagat na nagpapalagay na na-delay ang showing ng play na Bells of Cornville dahil late dumating ang Gobernador General. Sabi ni Rizal, totoo may mga tao na dumarating sa teatro na parang mga asno sa isang karera. Siya ang huling dumarating, siya ang nagiging panalo. Kaya for centuries, nasanay ang mga Indio sa discrimination at ugaling late ng mga colonizers. Bukod sa fashionable tardiness, another theory suggests otherwise na noon daw ang mga Indios ay sinasabihan na dumating 15 to 30 minutes late kaysa sa mga Spaniards para mauna silang makaupo at makakain ng komportable. Pero nung panahon ng mga Amerikano, na-adapt na rin ng mga upper-class Filipinos ang ganitong behavior. Ang mga rich Filipinos noon na kumakausap ng mga Amerikano ay nagpapakita ng annoying behavior. Kaya nabuo ang term na Filipino time. Bilang ekspresyon ng inis ng mga Amerikano sa habit ng ating mga ancestors na hindi sumusunod sa schedule. Kahit tapos na ang colonization, bit-bit pa rin natin ang mga negative habits na nakuha natin mula sa Kastila. Hindi natin naiintindihan ang origins nito kaya naging bahagi na ng ating kultura. At dahil dito, naapektuhan na ang ating productivity at efficiency. Kaya naman, mahalagang malaman ang pinagmulan ng Filipino time upang mabago ang ating pananaw at kaugalian. Kung nais nyong malaman ang buong kwento, ang mga link ng sources ng video na ito ay nasa comment section. Samahan nyo kami ulit sa susunod na Wayback Wednesday. Ako po, si Loy Ocasio, at ngayon, alam mo na. Wala kasi tayong variety of seasons. Sabi ng ilang meteorology,